Hello mga manay, at dahil nakapamalengke na naman ako, once a week kami namamalengke, dumadayo talaga kami ng malayong market. Kasi doon mura, tapos madaling araw pa lang, pupunta na talaga kami, kaya kadalasan puyat kami. So dito meron na akong niyog, yan, pinapiga ako na, tapos meron ng pangalawang piga. Then itong ating tilapia. So, akala naman kasi ng iba, puro daw karne yung ating niluluto. Kumakain din po kami ng gulay, isda. So, hindi lang talaga madalas na binibideo ko. Kasi naman, karaniwan na yun at alam ko yung iba dito is marunong na at magaling nang magluto. So, ngayon, ito yung isa sa aming i-stock. Kaya naman, excited na ako dahil excited na rin sila. So, magluluto na tayo. So, ang una kong gagawin, ipiprito ko yung tilapia. So, ito yung tilapia na nabili ko mga manay. Tuwing madaling araw kami doon pupunta kasi unang-una sariwa yung mabibili mong mga isda. Pangalawa, yung gulay at yung karne kasi katayan, baksakan ng gulay. So, ganun yung ginagawa namin at mura pa namin nabibili. So, dahil pamprito lang to, gagamit ako rito ng pinagprituhan ng baboy. Dito ko na rin ipiprito yung ating isda. So, eto, mainit na yung mantika natin. Bali, ginataang tilapia nga pala yung ating lulutuin. So, minsan, hindi ko siya piniprito. Pinapaksiw ko siya bago ko gataan. Pero ngayon, ipiprito ko ng bahagya lang pagkaprito, para tanggal lang sa rin. Then habang piniprito natin to, i-ready ko na rin yung mga kailangan kong sangkap ng mga gulay para mamaya kapag tapos na tayo magprito, nakapag-ready na tayong magluto naman ng ginataan natin. So dito meron tayong talong. Ito yung nilalagay ko sa ginataan. Naglalagay din ako ng pechay, malunggay, at kamatis. Pag bumibili kami doon mga manay sa palengke na pinupuntahan namin, grabe, yung pera mo kahit 200 pesos, makukumpleto mo lahat yung gulay mo. Kasi mura yung bilihin. Dito kasi sa lugar namin, mahal yung bilihin. Gulay, karne, mahal. So, kailangan mo nga lang doon, maaga kang mamili. Balintawak, novaliches, yan. Kung meron kang sasakyan, yun, makakatipid ka. Pero pag wala kang sasakyan, yun lang. So, kami talaga, pinaglalaanan namin ng oras yun. Madaling araw pa lang, nagpupunta na kami doon. Alas 11, alas 12, malis na kami dito. Para lang mamalengke. Pang-stock namin. Para sa tindahan. Para sa bahay. Yan, maglalagay din tayo ng luya. Pantanggal ng lansa. Ganyan lang. Then, yung ating isang buong bawang. So, dito nga pala sa bahay, mahilig na kami mag-stock na mga lutong ulam. Kasi yung mga bata, dahil pasukan na. So, isa rin yan sa problema natin, lalo na kapag pang umaga. Ang hirap mag-isip kagad ng ipang-uulam natin sa mga anak natin. Para, bago sila pumasok, nakakain sila ng kanin. So, ganyan lang. Then, next natin yung sibuyas natin. So, sibuyas naman, 2 piraso lang yung gamit ko rito. Nakatamtama ng laki. Hindi ako madalas nagtuturo or nagbablog ng ulam na gulay, isda, kasi yung ganito, napakadali lang lutuin. Pero yung iba kasi nagre-request dahil hindi naman lahat kumakain din ng karne. So, yung pechay natin ay napakadami. Sobrang dami nito. So, isa din to talaga sa paborito namin sa ginataan. Doon, pag bibili ka, kaya ka nakakamura kasi nakabundle-bundle doon. Pwede ka rin namang bumili ng kalahati, per kilo. Mas mura nga lang. Kesa kasi pag binabaksak na dito sa lugar namin, syempre, binibili na ng mga nagtitinda. Kailangan din lang kumita, papatungan nila. So, yun yung discarding ginagawa namin. Dumadayo pa kami ng pamamalengke sa ibang lugar. So, dito naman tayo sa piniprito natin.
Ganda ng pagkakaluto. So, hanguin na natin. Dahil maglalagay pa tayo ng pangalawang salang natin. Pag ganito kasi piniprito, hindi rin siya nalalagas kagad. Alam mo yun, nadudurog, kumbaga. Ito pa lang, sarap na ulamin eh. Salang ulit tayo ng pangalawa. Ano yata to? 2 kilo o kulang 2 kilo. Basta malalaki to eh. Kaya na lang yung magtansya. Nahan ko lang yung apoy at hanguin na natin to sa kahirapan. Sa kahirapan talaga. Next ko rito yung talong. Piprito ko lang bahagya yung talong. So, medyo nga lang matalamsik to. Yan na. Ayan, hanguin ko na. Hindi ko na kailangan itong baligtarin. Kasi lulutuin din naman ito mamaya. Ipampapatong sa pang-ibabaw. So, isa lang pa natin yung iba pang natira. So, ayan, hanguin na ulit natin. Tapos na ako magprito, mga manay. Medyo talagang mabusisi nga lang yung pagluluto nito, pero I'm sure kapag natikman nyo to, yung ganitong luto, mapapaulit kayo ng luto. So, dito sa isang malaking kawali, dito tayo magsasalang. Baling gagawin natin is maglagay tayo ng pangalawang piga ng niyog. Hindi na ako dito naggisa kasi naprito naman natin yung karne, ay yung karne. Naprito naman natin yung ating isda. So pagsasama-samahin natin, ilagay lahat to. Sibuyas, bawang, luya, then yung kamatis. Lalagyan din natin yan ng paminta. Then maglalagay din tayo ng patis. Pampaalat natin. Then, takpan natin yan at hintayin natin na kumulo. Ayan, kumukulo na. Hinaan ko lang yung apoy. Kahit pangalawang pigayan, tingnan nyo. Nagbubuo yung latex sa ibabaw. So, ilalagay ko na yung ating isda. Ganyan lang. Ganyan lang kadali lutuin to. Paproseso lang talaga. Pagsamasamahin lang natin yan. Maglalagay din ako ng suka para iwas panis din. Para tumagal yung inyong lulutuing ginataan. Ako siguro mga 1/4 lang ng suka. Parang pinapaksiw natin siya bago natin siya lalagyan ng pinakaunang piga o yung kakanggata. Mas masarap po kasi kapag ganon, kapag may palo ng asim, laban na laban. Nakakatulong din yun para hindi malansa yung ating ginataan. Then hindi ko siya tatakpan, hayaan ko lang yan na ganyan na kumukulo. Saka natin maya-maya ilalagay yung mga gulay pa natin. So ayan, kulong-kulo na. Bali dito bago natin ilagay yung mga gulay natin, ipapanghuli natin yan para hindi naman malabsa or madurog, ma-overcook yung gulay natin. Dahil luto naman na yung talong, ilalagay na natin yung ating kakanggata. Kita niyo yung pagkalapot niyan. Sobrang purong-puro talaga. Yan yung kagandahan kapag mga ganitong luto, huwag nyo siyang titipirin. Kasi masarap po talaga kapag yung naglalangis, naglalatik sa gata yung ating ginataang isda. Buo-buo talaga oh. Kasi nilagay ko rin siya sa chiller. Kanina dahil madaling araw nga kami na malengke.
Then, hayaan lang natin yan ng ganyan. Hindi ko siya haluin para talagang maganda yung pagkagata niya. Saka na lang ako maglalagay ng konting asin, mamaya titikman natin. At eto na nga po, kumukulo-kulo na at kita niyo naman yung pagkalapot ng ating gata. Ayan o. So maglalagay ako ng konting asin. Konti lang para naman hindi maalat ng sobra. So hindi na po ako naglalagay ng mga kung ano-ano pampalasa dahil yung gata ay may natural na, alam mo yun, tamis, tas parang makrimi siya dahil nga gata eh. Then, ipatong na natin yung ating pechay. Kasi ang pechay na yan, magtutubig pa po yan. Grabe yung pagkagataw, kita nyo yan. Buo-buo talaga. So, ilagay na natin. Magandang pambaon to. So, meron kayong mga kagalaan sa buhay. Ganyan. Ako lang ba, yung kapag naguhugas ng pechay na nabibili, is iniisa-isa ko talagang dinadaan sa, tawag dito, sa gripo. Kasi di ba minsan yung mga singit-singit na mga tangkay ay merong buhangin, lupa-lupa. Ganyan. So yung talong, hindi na natin yun ilalagay dahil yun ay luto naman na. Takpan lang natin ng mga 1 to 2 minutes para lang maglanta yung pechay. Dahil nalanta na yung gulay natin, hinaan na rin po yung apoy para po hindi masunog yung inyong gata. Dahil yan nga po ay lalapot ng lalapot. Sarap nito. Lagyan nyo lang sa gilid yung inyong gulay para pagkakain, hindi magugulo. Hawi-hawiin nyo lang ng ganyan. Maganda po ito pambenta mga manay. Pag ganitong klase yung luto ninyo ng ginataan, sure babalik-balikan kasi alam nila na purong gata. Ayun no? As in talagang nagbubuo sa ilalim. Yung amoy niya, ang bango. Maglalagay tayo ng siling berde. Yung siling labuyo, depende rin sa gusto ng maanghang. Ito naman ay optional. Kung hindi kayo nakain ito, wag niyo pong lalagyan. Pero kami dito ay kumakain kahit yung mga anak ko gusto nila ng may palo ng anghang. Ilalagay ko na rin yung ating talong. So, yung ganitong luto, I'm sure na magugustuhan po ninyo, kaya naman subukan nyo dahil kita nyo pa lang sa pinaka sarsa niya, talaga namang makikita nyo yung purong gata para sa ating ginataang tilapia. So, titikman naman natin yan. Tikman natin. The best. Alam mo yung manamis-namis, yung halo ng asim, basta halo-halo na. So, pwede ko nang patayin yung kala natin at pwede na itong iserve, ilagay sa isang tab, itabi ninyo para meron kayong pang stock or pwede nyo itong panghanap buhay. So, dito ko siya ilalagay sa isang microwavable tub na 750 ml or kung anong gusto nyong paglagyan, pwede naman. So, maglagay ako ng ganyan. Or, pwedeng tig-isa lang. Then, yung pinaka-gata. Ayun. Kita nyo ang lapot.
So ayan mga manay, hanggang dito na lamang itong ating recipe video at sana ay masubukan ninyo dahil sure na magugustuhan ng inyong pamilya. Hindi lang pampamilya, pwede nyo itong pagkakitaan ang ating ginataang tilapia na sure sa gata at talaga namang mapapa-only rice ka. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!